Hello guys, ang i-review natin ngayon is itong mga UPS. So specifically itong ating AWP na UPS which is uninterrupted power supply. So ito guys is nabili lang natin siya ng 2,400 pesos. So yung specification nito guys is 1,000 VA or 600 watts yung ating UPS. Then, meron siyang internal battery na 12 volts and 9 AH or ampere hour. So, nasa mga 100 watts yung capacity ng kanyang battery. Pero ito, susubukan natin siya gamit yung ating electric fan para makita natin yung kanyang kilowatt hour capacity. So, pag meron kasi tayong kilowatt hour capacity, so mako-convert na natin siya kung gaano katagal siya. For example, gagamitin natin siya sa ating mga router. So, pag nag-charge kayo, yun. So, makikita natin doon kung gaano katagal, kung ilang oras, ilang minuto siyang magagamit itong ating UPS, lalo na yung kanyang battery na nasa loob. So, dati kasi guys, ang ginagamit ko lang talaga nung binil ko yung ating PC, which is 2008 pa yung ating PC, ano na ngayon, mga 6 years ago. April siya nung 2008, so ano na tayo ngayon, August 2014. So halos 6 years na siya mahigit yung ating computer. So hindi naman siya high-end, so high-end siya noon, pero ngayon, ano na siya para na lang siyang nasa low-end na lang. Kasi nung binuild ko to, 2018, so yung gamit natin yan is yung 2700X ng AMD, then GTX 1060 lang yung ating graphics card na 6 GB. Then, yung ating motherboard is yung ating Aorus Gaming Wi-Fi na X470. So yun, pag nag-gaming kasi ako guys dito sa computer na to, kapag idle, pag sinabi kong idle, ang ginagawa lang natin is nagbabrowse lang tayo sa YouTube, Facebook, basta sa internet lang, yung ating wattage na nagagamit is nasa 60 to 80 watts lang. Pero PC lang yun guys ha, hindi kasama doon yung tawag dito, yung monitor. Pag kasama kasi yung monitor, pumapalo ko ng 100 to 120 watts kasama yung monitor. PC at saka yung monitor. So nagre-range siya sa 100 to 120 watts yung kanyang power supply idle. Then pag nag-gaming tayo, so nasubukan ko lang kasi siya sa gaming ng Dota 2. Sa Dota 2 kasi, kapag may mga clash, so pumapalo siya ng 180, maximum niya is hanggang 200. Pero kadalasan, pag naglalaro ako ng Dota, naglalaro lang siya ng 150, 180 hanggang 200. Kapag may clash o yung salpukan, doon pumapalo siya ng 200 watts yung consumption ng ating PC. Yan. So ito, subukan natin guys, yung ating yan. Ito pala yung kanyang box. Kasi tinignan ko kasi dito sa box, wala kasi siya nung yung specification nung kanyang battery o yung internal battery nito. So, tinignan ko dun sa kanilang website. So, sa website nakalagay is ang battery nito is 12 volts and 9 AH. Yan. So, ito ang dati kong gamit noon, noong 2018, nung hindi pa ako gumagamit ng UPS. Ganito lang muna ginawa ko noon. Ginamit ko pala noon. Siguro mga 2 to 3 months. Kaya lang, may isang time kasi na habang nag-i-edit tayo, bigla nawalan ng power. So, hindi natin na-save yung ginagawa natin. Kaya, bumili ako ng UPS. Pero hindi AWP yung gamit ko nun, kundi yung APC. Pero ang gamit ko lang nun guys is yung yung 600 volt ampere o yung 625 dati. Parang wala na yata 625, parang 600 na lang yata ngayon si APC. Yun yung pinakamababa ni APC na 625 volt ampere. So, nasa 325 watts lang yung UPS na gamit ko nun. So, yun yung APC, yung pinakamababa ni APC. Pero kaya naman niya. Tumatagal naman yun ng 2 to 3 minutes bago mamatay. So, sakto-sakto lang para mapindot natin yung Control S o yung masasave natin yung ating ginagawa. So, ito guys, susubukan na natin yung ating APC kung gaano siya katagal o yung ating battery. Kung balak nyo mang gamitin yung kanyang internal battery. For example, bigla nawala ng power, gagamitin nyo siya sa tawag dito, sa inyong mga router o kung gaano katagal dun sa computer.
Kasi depende kasi kung ano yung PC build nyo eh. So makita natin yung kanyang capacity. Kasi pag kinompute natin, based sa specs ng battery, is nasa 108 watts lang yung capacity ng battery. Pero makikita natin yan pag in-actual natin na gagamitin natin. I-drain natin yung battery. Gamit ang, kunin natin to. Yan, gagamitin natin tong electric fan. Yan. Gagamitin natin tong electric fan para i-drain natin itong battery. Makikita natin yung battery capacity nito. So ito guys, ang gagamitin natin. Gagamit ako ng watt meter para dito. Para makita natin kung gaano kalaki talaga yung actual na capacity ng battery nito sa loob. So ang gagawin natin is, yan, ilalagay muna natin itong ating watt meter. Sasaksak natin. Dito na lang para mas makita natin ng maigi. Yan. So nakikita nyo na wala pang lumalabas sa kanyang LCD. Tama ba? Hindi ko nakikita guys eh. Yan. So wala pang nakikitang sa ating LCD. So pag in-on natin siya, ito. I-on natin, makikita natin kung gaano na yung consumption nito. Kasi may gumagana na, which is yung kanyang mismong LCD. Ang nagustuhan ko pala dito guys, kaya ito yung binili ko, bis na yung APC ulit, dahil dito sa LCD na to. Yan. Sa LCD kasi makikita nyo yung battery, kung ilang bar, then yung kanyang input, tsaka yung kanyang output. So makikita kasi natin dito. Kaya nagustuhan ko to, dahil dun sa kanyang LCD. Yan, so na 0-0 na natin guys. O na-reset na natin yung ating watt meter. Isasaksak ko na. Isasaksak ko na wala. Itong ating electric fan. Yan. Walang sure kung nakikita nyo. Pero ito na. Then i-on ko na yung ating electric fan. So number 3, yung ating electric fan. Oops, nakaano pala siya. Naka-rotate. So, yung kanyang wattage is 50 watts. So, pakita natin yung kanyang, yan. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo. Yan, nasa 50 watts yung ating power consumption ng ating electric fan na naka-number 3. So, kagandahan kasi guys nitong na to, ng watt meter, meron kasi siyang orasan dun sa taas. So kapag namatay yung battery nito at namatay na rin yung electric fan at nakat na yung power supply, so yung timer niya sa taas, yung timer niya sa taas is hihito na rin. Kaya makikita natin kung ilang minuto or ilang oras mauubos yung battery nitong ating UPS. So ito, nag-warning na yung ating UPS. So meron pa rin siyang 54. So, nasa 56 minutes na siya. Almost 1 hour na. Mukhang hindi niya tatagal. Hanggang mga 1 oras na lang siguro to. 56 minutes. At nag-warning na siya. Tingnan natin hanggang ilang minuto o abot ba siya ng 1 oras bago siya maubusan ng. So, yun guys. Natapos na yung ating power test nitong ating UPS. Yan. So, ito yung kanyang power. So, nasa 0.54 kilowatt o nasa 54 watt hour. So, yung computation natin dito is based dito sa kanyang specs na 12 volts, 9 ampere hour. So, pag minultiply natin yung dalawang yun, papalo siya ng 108 watt hour. So, ibig sabihin, sa loob ng 1 oras, uubusin niya yung 108 watts. So, yung 108 watts, abot dapat ng 1 oras. Kaso, dito is naging 54. So, halos kalahati lang. So, ibig sabihin yung rating ng ating battery na nandito is 50%. Since bago pa. Siyempre, habang dumatagal to, tawag din nila dito, parang sasakyan is na
debunk. Di ba? Depreciate yun. Ayan, parang depreciate yun. Depreciate yung kanyang battery. So ngayon, habang bago pa siya, so 50% pa siya. So which is okay na. Kita nyo, yung electric fan umabot ng 1 oras bago siya mawalan ng battery o reserve nitong ating UPS. So for example, gagamitin ko to dun sa ating computer. So sabihin natin yung idle nasa 100 watts, 120, sabihin natin na 100. So at least papalo siya ng halos mga 30 minutes bago mamatay yung ating computer. Ngayon, kapag naglalaro tayo, pumapalo ng 150 to 200 watts. So halos mga 10 to 15 minutes, mamamatay na siya, which is okay pa rin. Kasi nga, 10 minutes, marami na tayo may sisave. For example guys, gagamitin natin itong ating UPS, yung kanyang power. For example, wala na tayong kuryente, o nawala ng kuryente. Katulad nung gamit ko ngayon, which is yung TP-Link na router, meron siyang rated na power na 9 volts and 0.85 ampere. So sabihin na lang natin siya na 1 ampere. So pag multiply natin 1 times 9, 1 times 9 pala. So 9 watts yung power rating nun. So kung ito gagamitin natin dun sa kanyang capacity na nasa 50 watt hour, so aabot siya ng more or less 6 hours bago madrain yung ating UPS gamit yung ating router na 9 volts, 1 ampere. So yun lang guys, para sa video na to. Kung nagustuhan nyo yung video na to, subscribe and like this video if you like it. Thank you guys for watching. Until the next video.